Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba kapag masama yung pakiramdam mo tapos nagtatrabaho ka dito sa Hong Kong as domestic helper. So hindi natin hindi natin mai-excuse or hindi natin maiiwasan na magkaroon talaga tayo ng sakit lalo pag mga winter, lalo pagka hindi mo naman masasabi pero may mga nangyayaring ganun. So ako guys, ang pinaka-worst lang na nangyari sa akin na nagkasakit ako is yung puson ko. Ang kasalanan ko naman kasi yun, masarap yung mangga dito sa Hong Kong, galing siya ng Thailand. So para ka lang kumakain ng mansanas, yung malaki nilang mangga, ganun kalaki ayan. Tapos napaka-crunchy niya. Parang mansanas nga lang kinakain mo. Excuse. Wala siyang kaasim-asim. So ine-expect ko kapag yun yung kainin ko, tapos hindi maasim, hindi sasakit yung puson ko. Ayun, pagdating ng regla ko, grabe yung sakit, ayaw lumabas ng Ewan ko bakit ganun, na-research nyo ba kung bakit pag kumakain ng mangga, sumasakit yung puson kapag nire-regla? Ganyan ako, kaya iniiwasan ko talagang magkain ng mangga ngayon, lalo't nandito ako sa Hong Kong, hindi pwede na magkasakit ako ng ganyan, kasi nga, nagtatrabaho ako dito, hindi ako pwede makapagpahinga. So, ang ginawa ko, kumain ako ng mangga kasi masarap 2 beses pa. Tapos, sobra 1 kilo yung isang, alam mo yon yung 2 peraso ata 1 kilo na ganun kalaki yung mangga. So, nung pagdating ng regla ko, hindi ko to yun makakalimutan, March 17. So, grabe yung sakit niya, hindi ko ma-explain na nanginginig talaga yung katawan ko, hindi ko kaya. So, sabi ko sa bata, masakit talaga yung puson ko, nagre-reklamo ko. Tapos yung bata, hinahapuhap niya yung tiyan ko. Maawa ka na lang talaga sa bata kasi siya yung nagiging doktor ko nung time na yun. Tapos lagay ako ng lagay ng Efficacent. Hindi ko nararamdaman yung init ng Efficacent. Ganun siya kasakit. Tapos mga siguro alas 12:30, lumabas yung amo kong babae. Tapos sabi niya, magluto ka. Tapos nung sinabi ng bata na, masakit nga siya, may sakit nga. Tapos nagalit yung bata sa nanay, paiyak na siya. Kasi nga dadalhin niya daw ako sa hospital yung bata. Bit-bit niya yung laruan niya na pwede akong sumakay. Ayan, hilahin niya daw ako papuntang hospital. Sabi ng nanay, magluto ka na ng tanghalian natin. Hindi nga siya pwede kasi nga may sakit nga siya. Tapos umiiyak yung bata. Tapos sabi ng nanay, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, grabe yung sakit ng puson ko. Sabi niya, di ba hindi naman yan ganyan dati? Sabi ko, ewan ko. Hindi ko sinabi na kumain ako ng mangga. Sabi niya, kaya mo pa ba? Sabi niya ganun. Sabi ko, pagkatapos ko magluto, pwede ba magpahinga muna ako sa kwarto? Sabi ko ganun. So nagpaalam ako sa amo ko kung pwede ako makapagpahinga. And sabi niya, sige. Sabi niya ganun. So, ayun, nagluto ako sa kusina. Pinadali niya yung luto ko. Sabi niya, iluto mo lang yung ganto, ganyan. Tapos lagay mo, halo mo na lahat. Tapos, nanginginig talaga. As in, alam mo yung gumagalaw talaga yung ganun ko, yung tuhod ko, tapos yung katawan ko. Tinitignan ko yung katawan ko, gumaganon-ganon talaga siya. So, nakita ko ng amo ko doon sa kusina, nakaupo ako, tapos nakapikit, ayan, kasi hindi ko talaga kaya. Kasi kapag tatayo ako, feeling ko matutumba ako talaga, grabe ganun siya kasakit. Tapos ang sinabi ng amo kong babae, wag mo na iluto yan. Sabi niya, ka na lang, luto mo na lang sa bata, bilisan mo lang dyan. Tapos pasok ka na sa kwarto. So, ang ginawa ko, binilisan ko yung sa bata. Tapos, hindi nga din ako naghugas Hindi ako naglaba ng damit. Wala talaga wala. Tapos, pumasok ako dito sa kwarto, nagpahinga ako. Natulog ako guys, 1 hour. Iniwan ko yung cellphone ko doon. Pero nung time na yun, may cellphone ako dito sa kwarto, yung sa iPhone ko. Yung itong luma ko na cellphone nasa kusina. So, kala ng amo ko, wala talaga ako cellphone. Pero, hindi nila alam, may cellphone ako dito sa loob ng kwarto. So, natulog talaga ako. Tapos ganun kasi ako pag masakit yung puson ko, tinutulog ko lang yan. Pagising ko wala na, okay na, kaya ko na. So putlang-putla ako pagtulog, pagising ko ang ganda sa pakiramdam. Tapos lumabas ako. Sabi niya, lumabas ka na, okay ka na? Sabi ko, sabi niya, baka hindi pa, pumasok ka uli sa kwarto. Sabi ko, okay na ako. Sabi niya, grabe naman, ang galing naman, ang dali mo lang yung puson mo. Sa kanya kasi buong araw masakit yan. Pero kaya niyang tiisin, siya. Tapos sabi ko, okay na ako. Tapos nagtrabaho na uli ako. Yun, kumain ako sa kusina. Tapos inon niya na yung panghugas ng pinggan kasi yun na lang sana yung machine yung maghugas ng pinggan. Sabi niya, inon ko na kasi kala ko hindi ka pa lalabas. So na lang sana. Naglaba ako. Tapos yun, awa ng Diyos. Kaya guys, nag-ubo-ubo ako nung nakaraan dito sa Hong Kong.
Tapos na anuhan ko yung bata. Sabi ng amo ko, gusto mo na ba magpa-check up? Ganyan. Pero sa ibang amo, mahirap sila kapag may sakit yung mga katulong nila. Hindi sila yung sabihin nila, inom ka lang nitong Panadol, ganyan yan sila. Inom ka lang nitong ganyan. Sa amo ko, kapag may sipon ako or sinasabihan niya ako, gusto mo magpa-check up, gusto mo maganto, gusto mo maganyan. So, ang importante sa amo ko is yung health ko. Pero awa ng Diyos, isang beses lang ako dito nagkasakit, yun lang yung sa puson ko na, yun nga, natulog ako dito sa kwarto. Pero yung lagnatin ako, ganyan, hindi. And alam din ng amo ko na hindi pa ako nagka-COVID. Na-shock nga siya, bakit hindi ka nagka-COVID? Sabi ko, hindi ko alam. Basta hindi ako nagka-COVID. Kaya malakas siguro yung immune system ko siya. So, yung ibang mga katulong dito sa Hong Kong, nagpapa-check up sila. Tapos, sinushoulder minsan ng amo nila yung gastusin. Or kaya yung iba naman is hati sila ng amo. So, meron namang mga public hospital dito sa Hong Kong, pero kailangan mo nga lang pumila ng mas maaga. Tsaka yung pangpabunot nila dito ng ngipin sa Kennedy Town daw, libre daw doon. Hindi ko lang alam saan banda, pero libre daw. Pero kailangan mong magpila doon alas 12 pa lang ng gabi para makakuha ka na ng slot para sa libre na bunot ng ngipin. Guys, yung mga ngipin nyo, alagaan nyo yan. Pagdating dito sa Hong Kong, ang mahal-mahal pagpalinis ng ngipin, magpaayos ng ngipin, mahal-mahal. Sa kaibigan ko, pasta lang guys, isang face lang ng pasta. Sa akin is, 700 every, di ba, ngipin to, may ilang 4 na kanto ta sa taas. So, yung side na yan, 700 na yan. Side, 700. So, depende kung gaano kadami yung sira mo. Ang dito sa Hong Kong naman, iba. Sa kanila is gagawin mo na nila yung ngipin mo, yung isang buong ngipin mo na gusto mong ipalinis. Ngayon, titignan nila ngayon kung gaano yan kalala. Kung gaano yan kalala, ganun yung kalala din yung singil nila sa'yo. So, hindi sila nagbe-base katulad sa Pinas na sa harap, ganyan, sa gilid, sa ganyan. Hindi. Walang ganun dito sa Hong Kong. Ang dito sa Hong Kong, kakalikutin nila muna, gagawin muna nila yung ngipin mo, tapos pagka nagawa na, tsaka kanila ngayon pipresyohan kung magkano yung presyo ng ngipin mo. Ganun yung nangyari sa kaibigan ko, and gumasto siya ng 1,000 Hong Kong dollar. Sa pera natin, 7,000 pesos. Ano lang yun, isang ngipin lang. So, ganun kalala dito, guys. Kaya ingatan nyo yung mga ngipin nyo, kasi pagdating dito, ipasta nyo na yung dapat ipasta sa Pinas. Bunutin na ang dapat bunutin. Kasi pagdating dito sa Hong Kong, napakamahal. Meron ngang libre ka magpabunot, pero yun nga lang, alas 12 ka ng hating gabi pipila, tas bukas ka pa ng umaga aasikasuhin or hapon ka na maasikaso. So, ganun kahirap dito. Kaya, ilagaan nyo na. Yung ngipin ko is, matino naman siya. Binutas lang ng babae sa medical. Matino na yan nabasag lang nung pinapasta ko na yan yung matino na pasta. So, kumain ako ng lechon, nabasag. Ayan. Tinuluyan ngayon sa medical. Sabi niya, may sira yung ngipin mo, isang peraso. Sabi niya, ipapasta mo na yan para clear ka na sa clearance mo dito. Natakot ako na hindi maklear yung clearance ko. Ang ginawa ko, sige pasta, aba, ang ginawa, binutasan pa malala yung ngipin ko, tapos nilagyan ng parang hindi ko lang alam, hindi ko ma-explain. Basta yung puti na pangpasak nila dyan, tapos, pinatong lang, hindi ininit yung kung ano-ano man dapat initin dyan, pinatong lang. Pagdating ko ng bahay, hindi pa ako kumain ng matigas, kinain ko lang karne lang na sinigang. Natanggal na yung parang nilagay niya na parang mais na maliit, natanggal na sa ngipin ko. So, nabutas yung ngipin ko, binutas niya na, tapos wala naman doon yung pinatong niya na pasta. Kasi nga, pinatong niya lang talaga as in, hindi niya ininit yan para dumikit. So, wala. Binutas niya lang yung ngipin ko. Kaya ngayon, yun yung nag-iitim dito. Yun yung kada kain ko, nararamdaman ko yung pagka mainit yung kinakain ko, diretso siya kaagad sa gums ko doon, mararamdaman mo yung ngilo. So, ganun yung nangyari ngayon. Naiinis ako sa sarili ko. Kaya pag uwi ko, ipapapasta ko talaga to. Ayokong masira yung ngipin ko kasi buo pa to kahit ganto-ganto lang. Ito yung binasag niya. Ayan Kaya nagkaitim. Nainis talaga ako sa sarili ko. Kasi nga, binutas-butas ko pa. Kahit ganta lang sana yung ngipin ko, okay na sana Pinaano-ano ko pa. So, ginastusan ko to ng pasta. Lahat-lahat ng sira sa ngipin ko,
Ang nabayaran ko lang lahat-lahat is nasa 6,000 pesos. Marami na akong ngipin na pinapasta nun. Tapos itong sa harap, alam nyo guys, yung sa harap natin, mukha lang yung matino sa harap, pero yung sa likod niyan is sira na, kinakain na siya, inuunti siyang kinakain. So ang ginawa nung nagpapasta, pinatingin niya sa akin, nagulat ako, bakit may sira sa likod? Matino naman yan. Sabi niya, mukha lang matino yan sa harap kasi natatakpan, pero yung likod niyan is sira na. Kaya mag-toothbrush kayo, sama nyo na din yung sa likod. So dito sa Hong Kong, yung medical dito or magkasakit ka, medyo mahirap talaga. Kaya alagaan nyo yung sarili nyo, kumain kayo ng madami, uminom kayo ng gatas, kape, ewan ko lang kung may sustansya sa kape, hindi ako uminom ng kape. So, alagaan nyo yung katawan nyo. Ako guys, marami akong ipikasen, kasi mostly puro ipikasen yung panghaplas ko talaga sa, sa katawan ko. Kasi nga, mahal magkasakit dito. Hindi ko kaya magkasakit dito. Abroad to, hindi to Pinas. So, dito kahit magkasakit ka, sa Pinas meron akong sick leave, dito wala akong sick leave. Sa Pinas meron akong 8 days sick leave kapag masakit lang yung puson ko. Pwede ako pag diarrhea, ganyan, pwede lang ako magpaalam. Dito walang paalam, talaga malala. Kaya masaya lang ako dito sa Hong Kong kapag yung regla ko is nataon na day off ko. Kasi nga, kahit magsakit ka dyan ng magsakit, matulog ako ng matulog, okay lang. Pero pagka may pasok, mahirap siya. Kasi nga, wala kailangan mo magtrabaho, kailangan mong kumilos. Kahit masakit yung katawan mo, walang ibang maasahan, ikaw lang. Kaya feeling ko, yung amo ko talaga, hindi talaga tumabuhay ng walang katulong. Kasi nga, Disney princess, charot. So, ang dugyot nila, 2 araw lang akong wala. Ang dumi-dumi na ng bahay. Kaya, hindi mo talaga maiwanan to dito ng ano-ano lang talaga. Kasi nga, wala. Tsaka yung iba guys, nati-terminate yung ibang mga katulong. Katulad nung isa, may breast cancer siya. So, sumasakit yung didi niya. So, ngayon, nagpa-check up siya. Nalaman niya may breast cancer siya. Tapos, may session na siya ng chemo. January yung chemo niya. Nung nalaman ng amo niya na meron siyang sakit, and that is breast cancer, pinauwi na kaagad siya. Baka siguro iniisip, baka mamatay ka dito, mas malaki pabayaran namin. So, terminate siya. Nasasayangan siya ba? Kasi nga, magkikemo na siya sa susunod na linggo. So, ando na, konti na lang, mag-heal na siya. Kaya ako, yung may mga sis dyan, pa-check up kayo, and sa East Avenue East Avenue Medical Center, sa may gilid ng, tabi ng Health Center sa Quezon City. Doon ako nagpa-opera. So, pinaoperahan ko na siya para wala na akong alalahanin, pero meron pang natira na isa. So, minomonitor ko lang to pag lumaki shower ko. Hindi. Kasi guys, yung breast cancer is galing din siya sa cyst. Yung cyst is, pag eto, hindi pa yan, okay pa yan. Eto, okay pa yan. Pero pag ganito nakalaki ang cyst, magiging stage 2, 3, 4 na yan na cancer. So, breast cancer. So, yung cyst talaga, okay pa nung una. Maliit, okay pa yan. Kaya, antabayanan nyo or tignan nyo yung mga dede nyo pag merong malaki-laki dyan, ganyan. Tapos cyst siya. Kung fibroadenoma, okay lang yan kasi nga walang namamatay sa fibroadenoma. Parang lang yan, taba siya sa loob na namuo. So, meron ako niyan, yan yung nakuha sa akin. Kitang-kita ko talaga. Para siyang taba ng baboy na hindi ko lang ma-explain. Taba siya. Alam niyo yung lumulutang na taba? Ewan ko, anong karne ba yun yung may lumulutang na taba? Ganon yung nakuha sa dede ko, ganon yung taba niya. So, hindi siya perfect na bilog yung bukol sa loob. Siya, parang taba talaga siya. Alam mo yung may curve siya. So, yun, pinaoperahan ko dyan. And, wala akong binayaran kasi indigent yung card ko sa PhilHealth. Pero, meron din akong PhilHealth na employed naman. So, may bayad ng employer ko. So, sabi nga ng PhilHealth, ng babae sa East Avenue, napakaswerte ko na daw. Indigent pa daw ako. Tapos, employed pa. So, 2 daw yung PhilHealth ko. So, yun, dapat yung babayaran ko dun is mga 2,000 mahigit. Pero dahil, indigent ako, zero balance ako. Paglabas ko, binili ko lang Mifenamic. Alam nyo ba, paglabas ko, nag-opera ako ngayon. So, nag-asikaso ako ng papel. Ayan, pagod na pagod ako. Kasama ko yung, hindi ko pa pamilya yung kasama ko.
kapitbahay namin na lalaki. So, siya yung kasama ko nag-asikaso kasi nga yung kapatid ko is may pasok sa trabaho. So, mag-isa lang talaga ako, alam mo yun. So, proud ako sa sarili ko. Tapos sabi ko sa kanya kasi nga naiwan ko yung PhilHealth ko, kunin niya sa bahay. Tapos ayun, natapos kami and pag-uwi ko, nakauwi ako alas 6 sa bahay. And then, naglaba ako ngayon kasi nga iniisip ko pa, papasok ako kinabukasan sa trabaho, nag-absent lang ako ngayon kasi nga dahil sa operasyon ko. So, naglaba ako guys, kada laba ko, kada hila ko ng damit, nagko-connect siya sa dede ko, sobrang sakit talaga. Tapos maya-maya, nilagnat ako, no, pagkatapos ko maghapunan, nilagnat ako ngayon, no. Sabi ko sa amo ko, sa company, sabi ko hindi ako makakapasok kasi grabe yung lagnat ko sa opera. So, ayun, kasalanan ko din kaya isang taon mahigit na kapag nagbubuhat ako ng mabigat, nararamdaman ko yung connect sa dede ko. Ngayon, hindi na ganun. Pero dati. So, ito, makikita nyo yung, ayan o, may hiwa ako. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan, ayan. Yan yung hiwa ko. Sabi ng doktor sa akin, sabi niya, hindi ko hihiwaan niya ng sobrang lala kasi naawa daw siya sa dede ko. Sabi niya, maliit lang yung ihiwa natin sa dede mo. Tapos, gandahan natin yung tahi para hindi siya ganun kalala. So, ginandahan niya nga. Nakakita ako ng ibang babae na inoperahan sila. Malala yung pagkahiwa sa kanila and yung peklat is malala. Sa akin, thankful ako. And grabe guys, nung hinihiwa niya to, nakikita ko, gising ako, tapos nakikita ko yung dugo na tumutulo, ganyan. So, grabe yung experience ko na yun sa pagpapa-opera. Parang proud ko sa sarili ko kasi nga, grabe yun, nakakatakot. So, ayun lang guys, mahirap magkasakit dito sa Hong Kong, kaya nga, bago tayo umalis, nagme-medical tayo sa Pinas para ma-sure na wala tayong sakit dito. So, ayun lang. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye!